umaga sa inyo mga ka-auto. So meron tayong bagong customer, Toyota Land Cruiser. So model 2008. So ang complaint ng customer nito, ayaw daw gumana yung niya, 4-wheel drive. So napansin natin dito, iyon natin. So maraming problema to. Kasi hindi umilaw yung check engine dito at saka yung sa ABS. So binili daw to, bagong bili niya. So naano siya nito, nabudol siya. Kasi i-off natin. So dapat pag on, meron dito check engine at saka ABS, ilaw dapat yan. Saka pagkatapos ilaw, mamamatay yung ABS. So hindi umilaw yung check engine at saka ABS, pati traction, pati yung 4-wheel drive. So yan napansin natin. So in-scan ko to kanina. So may lumabas na code sa 4-wheel drive at saka sa engine. So yun ang natin, bye-bye natin. Kasi parang kinancel nila yung may problema to dati. Kinancel yung check engine kasi may problema. So kinancel yung ilaw dito sa check engine at saka sa ABS saka sa 4-wheel drive. So para mabinta lang, so kinancel. So, ngayon yung nakabili hindi napansin na wala palang check engine dito, walang mga ilaw sa 4-wheel drive, sa ABS. So kinancel para mabinta. So yun ang babaybayin natin ngayon. So electrical to, electrical Toyota Land Cruiser, model 2008. So babaybayin natin to, ang electrical nito. So yung trouble code niya, so sa engine, ito po siya, power steering pressure sensor, switch circuit low input. So ito po siya, trouble code. So nakita ko dito, so yung wire niya putol. Ito yung socket niya. So putol yung wire. Ayun. Putol yung wire, oh. Putol. So yung sa meron ding trouble code sa ABS. Sana yun. Left rear speed sensor circuit, left rear. So sa ABS po ito. So sa double, sa 4-wheel drive, so lost communication with 4-wheel drive clutch control module. So tatlong code sa engine, sa ABS at saka sa 4-wheel drive. So isa-isahin natin. So yung sa sa instrument cluster, instrument panel, so maring tinabunan yun para tinabunan yung ilaw doon para maibinta. So unahin muna natin yung yung mga trouble code. So isa-isahin po natin mga ka-auto. Dito tayo magsimula. Mga ka-auto, so ito po yung diagram sa sa power steering. So tinignan ko doon ang kulay at saka dito, so parehas siya. So dito yung kulay niya, number 1 blue, number 2 green, number 3 brown. So doon sa sa sasakyan, yung wire niya doon, so parehas na parehas. So ngayon ikakabit na natin dito sa socket. So tingnan natin yung position. So may natira pa namang wire, kaso nga lang medyo malabo na ang kulay ng wire kasi sa tagal. So check natin sa socket, C28. So titignan natin ang pin C28. Tignan natin C28. Ito yata 28 pas ito 28, C28. So ito yun, C28. Ito yan, C28 yan yung socket nya. So yan ang susundin natin. So sundin lang natin yung nakano sa socket, kung anong position saan nakalagay. Kasi dito may natira namang wire, kaso nga lang di na siya klaro dahil sa kalumaan na.
Mga ka-auto, so naikabit ko na po yung wire sa power steering. So na-scan ko na rin to. So pinaandar ko. So wala na pong trouble code. Wala na siyang trouble code pag andar. So ginagalaw-galaw ko yung steering. So hindi na po siya umilaw. Wala na pong trouble code. So yan po. Tapos tayo dyan. Susunod natin. So sa ABS, left rear. So left rear sensor. So dito sa likod. So tignan natin yung ABS sensor diyan, baka putol din ang linya. So mga ka-auto, so i-scan natin kung hindi na babalik yung ilaw sa ABS. Yung sa ABS mga ka-auto, may tama yung sensor niya. Pero okay pa yung sensor niya, may resistance pa. So sabi ng customer, bago lang siya nagpalit ng wheel bearing kasi maingay. So napalit siya. So nung nasira siguro yung wheel bearing, so na may natamaan yung sensor. So yun, lumabas sa code. So ngayon nung tinignan natin, may tama siya, okay ang resistance, walang putol sa linya. So ibinalik natin. So tignan natin ngayon kung iila pa ba siya ulit. Kasi pinaikot ko na yung gulong. Tignan natin kung lalabas pa ba yung sa ABS, yung sa likod, left rear. So tignan natin. Yung sa steering tapos na po natin gawin. So wala na pong trouble code. So okay na po yung ABS. Okay na po yung ABS mga ka-auto. So tignan natin sa engine ulit, yung sa power steering. Kung lalabas pa ba yung trouble code. So wala na po mga ka-auto. So ang huling trouble code yung sa four wheel drive. So yun ang natin. At saka yung sa dito sa instrument panel niya, walang ilaw dito sa check engine, ABS, traction, at saka sa four wheel drive walang ilaw. So huli na po natin gagawin yan. So baka kasi yung mga technique kasi dito sa mga ibang lahi, para mabinta yung sasakyan, para sabihin walang problema, so tinatakpan nila diyan ng tinatakpan nila ng tape doon sa loob para hindi makitang yung ilaw. So yan po mga technique dito sa mga ibang lahi. So yan po mga ka-auto, yung four wheel drive na lang yung natin. Titignan natin yung sa four wheel drive. Dito tayo sa gateway. Lost communication with four wheel drive clutch control module. So ito po yun, yung trouble code nya. So yan po ang natin. Titignan natin, gateway. So gateway, nandyan po ang four wheel drive na trouble code. So four wheel drive na lang. So titignan natin doon sa okay naman ang fuse. So titignan pa natin yung ibang nito, module lang sinasabi, pero tignan muna natin doon sa transfer case motor. So yan po mga ka-auto. So problema pala sa four wheel drive. So binaybay ko dito yung computer niya. Binaybay ko dito. Uy, yung ilaw natin ang lubat So ito po yung socket niya. Yan yan dalawa na yan. Ito, yan dalawa na yan, socket na yan. So yan po yung socket sa niya, sa module ng four wheel drive. Yan dalawa na yan. So wala po siyang computer. So tinanggalan pala. Kaya pala. So ayun mga ka-auto. So sabihan natin customer nito na maghanap ng module sa four wheel drive niya. So naghanap na rin siya ngayon ng instrument panel. So mahal din kasi yung bago sa instrument panel. So segunda mano siguro bibilhin niya. So yan po mga ka-auto. So antay lang tayo sa parts. So
Magandang umaga sa inyo mga ka-auto. So update tayo sa Toyota Land Cruiser. So walang ilaw doon sa check engine, EBS, traction, saka purlo, sa 4-wheel drive niya. So kaya pala binaklas ko yung instrument panel. So pakita ko. So, mga ka-auto, so ito po yung instrument panel niya, cluster. So kaya pala walang ilaw dito sa to sa EBS, check engine, traction, 4-wheel drive niya, walang mga ilaw. So ang ginawa pala ng nito, electrician dati, para mabinta lang yung sasakyan. So tinanggalan nila ng ilaw. So marami po to, dapat meron siyang ganito ilaw, LED. So maraming binaklas mga ka-auto. So dito rin sa kabila, so marami ding binaklas. Maraming binaklas talaga mga ka-auto, kaya wala palang ilaw, nagbabaklas pala. So pagtanggal nga pala nitong mga ka-auto, itong mga analog na to, so sinisikwat lang po yan. So sinisikwat lang po. So napakadali lang po tanggalin. Kaya pala walang ilaw sa check engine kasi, at saka sa mga EBS at saka sa 4-wheel drive niya. So pinagbabaklas pala yung ilaw. So yun po mga ka-auto. So ang gamit ko sa pagbaklas nitong mga analog niya, so plastic lang po ang gamit ko. So ito lang po ang ginamit ko, plastic. So yan po mga ka-auto, Toyota Land Cruiser. So malas yung nakabili nito kasi pinagtatanggal pala yung mga ilaw nito. So pabibilan natin ng bago yung may-ari nito. Kung wala siyang pira, di segunda mano na lang. So yan po mga ka-auto. So dumating na po yung segunda mano na instrument panel. So ikakabit na po natin. Mga ka-auto. Hey Paul, salin Sarah, alas mapi idi code. Malum tapis ya, alright. Okay. Khalas full pump motor, kharab. Kharab ha? अगर वो ये हाथ से मुश्किल. Pump muskil ha? Sin na code bay, bay? Sin na code, messenger. Okay, Sayara. Asira. Kamu model 14? Okay. Sin ada code ada messenger. Mapi Raja ada code? Pro Mahulog pa.
So mga kauto, naikabit na po natin. So i-on natin kung iilaw na ba yung check engine. Ayun no, pati ABS. Ayun no, ilaw na po siya. So yung 4-wheel drive niya hindi pa siya iilaw kasi wala pang computer module sa sa 4-wheel drive. So naghanap pa yung customer. So konti na lang kulang nito at matatapos na. So ilalagay na natin yung cover dito sa instrument panel. Meron na. Meron na, boss. Pinaling kayo, tinakpan nila? Alin? Yung ilaw, tinakpan nila? Di ba dala? May dala nila? Dala sa customer. Kaya pala, tinanggal nila, no? Wala na, bayad na. Boss, bayad na may-ari nito, boss. So yan mga kauto. So naikabit na po natin yung mga cover. So yun. Yung mga kauto. Yung ano pala dito, yung screw. Nakabit pala natin yung screw. Kalimutan. Screw. Wala na isa. Sana yung isang screw. Kanak tayo ng isang screw. Isang screw.
So yun po mga ka-auto. So tapos na po. Tapos na po, yun. Ayun oh, may ilaw na dun oh. Marami ng ilaw oh. Saka dito, marami ng ilaw oh. Yun oh, marami siyang ilaw. Mga ka-auto, so dumating na po yung segunda mano na computer ng ano, module ng 4-wheel drive. So ito na po, kinabit ko na. So titignan natin kung ilaw ba doon sa instrument panel. Tignan natin. Ilaw na ba siya dito? Saka para masubukan na rin yung 4-wheel drive niya. Aywa. Piatla. Aywa. Aywa. Aywa, pilam ba? Kagiga mo dir? Kagiga. Subukan natin. Sugol lang ba? Aywa, sugol lang ba? Mga ka-auto, galing na po ito sa road test. So okay na po ito. So pagganahin natin ulit. Neutral lang natin. Tapos pindutin natin yung switch sa center differential lock. So ayun, gumana. Dito naman tayo sa porlo. So ayun, gumana siya. So patayin natin, off natin porlo. Ayun, patay siya, center differential lock. So ayun, so okay na po ito.